Hello guys, kamusta? Kamusta yung trading journey natin? Medyo natagalan ako ulit bago mag-upload o gumawa ng video. So sa video ito, discuss natin kung anong time frame ba ang gagamitin natin sa pagtitrade. Usually, kino-considered natin dyan yung availability natin, okay, based doon sa schedule natin, at then the same time yung sincerity natin sa stock market. So let's start. So mayroon akong table na ginawa dito. Actually, itong video na to is very simple lang, madaling i-discuss kasi based dito sa table pa lang, self-explanatory na siya. Makikita na natin kung ano yung time frame based doon sa trading style natin. So, meron akong nilagay dito na types of trader. 7. Yeah, 7. So, intraday trader, scalper, swing trader, position trader, saka yung mga end of the day traders, news traders, saka yung mga feeder trader. So, based dito, makikita na natin dito yung mga time frame na mag-fit doon sa trading style natin. So, mayroon tayong 1, 5, 15 to 30 minutes and 1, 4 hours, and then daily, weekly, and monthly. So, ang kino-considered ko na lower time frame is from 1 minute to 1 hour. So, ito, kino-considered ko siya as lower time frame from 1 minute to 1 hour, wherein dapat nating isa-isip na kapag lower time frame, dapat natin i-considered ang ito, yung good volatility and good liquidity ng isang stocks. Kapag okay itong dalawang to, yung volatility niya at saka liquidity, so magkakaroon tayo ngayon ng good formation ng candles. So after nito, magsasite tayo ng dalawang example ng stocks para ipakita ko po kung paano nyo masasabing good formation yung isang stocks sa paggamit ng lower time frame. So, magklik tayo doon sa ating table. So, ito. Meron akong nilagay na tip dito. Kapag medyo gamay nyo na, mas maganda kapag gumamit kayo ng mga multiple time frames. Kasi usually dyan kumikita. Ay mas malaki yung potential. Maging flexible tayo, wag lang isang time frame o dalawa, dapat flexible tayo sa mga time frame na ating ginagamit. Kasi minsan wala kang makita sa ganitong time frame pero may makita kang sa ganitong time frame, so at least makapag-trade ka doon ng based doon din sa setup na mayroon ka. So nasabi ko kanina, yung kino-considered kong lower time frame is from 1 minute to 1 hour. Usually, ito yung mga intraday trader, scalper, swing, kasi na dito nakuha pa yung sa swing trader, may 1 hour, pwede siyang gumamit dito sa swing natin, swing trader, and news trader. Yung intraday trader natin, usually dyan na rin pumapasok talaga din yung itong tatlong to. Scalper, which is yung holding time niya talaga is within the day lang. So, mag-open and close the trade within that same day. Tsaka more on focus sila lang sa technical analysis over fundamental analysis. Ito yung sinasabi nating day traders talaga. Ito yung mga day traders. So, that's it. Madali lang talaga yung video natin ito kasi based dito pa lang sa table na to, andyan na yung information na hinahanap natin. At mayroon akong mga information regarding sa mga types of traders dito na nilagay. I-flash ko to after the videos o after that charting para basahin nyo na lang, i-post nyo kaya basahin nyo kung ano yung mga information. Yan. So, kagaya nitong si intraday, so na mention na dito na yung swing trading, having 1 hour chart could be included as day trading. So yan, may mga information, mga other information siya. So ipa-flash ko po itong mga 7 information regarding sa types of traders.
after the video. And basahin nyo na lang po. And balik tayo doon sa ating chart, ating table. Ngayon, doon tayo sa position trader. And dito, yung position trader, medyo matataas na yung time frame nito. Position trader, end of the day trader. Yan, tsaka yan, kasama pa rin yung swing trader natin. So, nag-start sila from daily, weekly, until monthly. Yan. So, yan, may idea na kayo guys. Palakihin natin. Para, anyway, ipopost ko rin naman itong table na to sa aking page. At the same time, sa mga may magko-comment. Yan. Yan yung table natin regarding sa time frame and trading style. Okay guys, so punta na tayo ngayon sa Instagram at mag-site tayo ng dalawang stocks doon. Mag-sample tayo gamit ang lower time frame and the same time having higher time frame, itong daily, weekly, monthly natin. So tara! Okay, ang gagamitin nating setup pala ay si Marcy, yung moving average plus RSI natin. So doon sa mga previous videos na nai-upload ko na, doon na po yung information kung paano natin gagamitin si Marcy as our setup. So, ito yung gagamitin natin ngayon doon sa ating examples. Kahit dalawang stocks lang. So, let's go. Ating Instagram. So, site tayo ng dalawang example. So, anong stocks ba? Medyo okay na stocks. For example, si Meg. Medyo mabagal yung net ko kasi may dina-download ako. So ito si Meg. So mayroon tayong Marcy setup dito na naka-set and nasa daily time frame siya. So una, check natin yung lower time frame. For example, gamit tayo ng 1 minute. Yan, medyo mabagal nga. Yan. So, kung makikita nyo yung ganito yung candles, bungi-bungi. So, medyo ayaw ko. Medyo hindi siya maganda i-trade kapag ganito yung nakita nyong formation ng candles. So, adjust natin ng mas mataas yung time frame natin. Try natin yung 5 minutes. And there you go. Ito medyo okay na. Medyo okay i-trade na to kasi ito yung formation ng candles. So, maganda siya. Hindi siya bungi-bungi. Kagaya nung nasa 1 minute time frame. So kung gagamit tayo ng trading style na intraday, so mayroon tayong entry dito based doon sa ating Marcy setup. Ayan. Then mayroon tayong information doon as entry level. So ayan. So ito yung intraday natin from this point. So pwede tayo mag-entry dito and then nag-cross down. So from here pa lang, nakita natin na nag-peak dito yung price. Pero dito sa RSI information is nag-cross down siya. So that's the sign na we need to exit our trading. So yan. So nandyan yung exit point natin. There you go. So next, try naman natin yung medyo mas mataas na time frame. For example, yung 30 minutes. Yan. So, doon sa mga mahilig sa 30 minutes o yung nakasanayan na yung 30 minutes. So, same strategy. So, as yung sample natin is yung gamit si Marcy setup na na-introduce ko. Ayan, may entry tayo dyan. Then, yun, nag-hold yung price above the moving average. So, yan. Then, nag-cross down. Yan. So, ma-exit tayo dito.
Very simple lang guys. Ganun tayo mag-trade. Pag natin gawing medyo complicated yung paggawa ng strategy natin o mga setup, dahil medyo mahirapan ka rin mag-decision pag medyo complicated. So pag madali ka rin makapag-decide kung buy, hold, or exit. So example tayo ng isang stock. Like for example si ISM, gamit naman yung medyo mataas na time frame. So ISM, so dito na pala. Dito yung nag-change na pala ng name. ISM. Yan. So gamit yung 30 minutes time frame, mayroon tayong entry dito. Yan. So intraday, scalper, kaya ano pa ba yung mga natin, mga intraday, gaya ng sinabi ko. Scalper, intraday trader, saka news trader. Yan, pwede tayong gumamit ng gamitin natin si Marcy setup. Yan. So dire-diretso siya, oh. Ganda, oh. Kapag nakasakay kayo dito sa area na to. 1 peso to 1.10. Yes. Tapos nagkaroon ng exit dito. Area na to. Nag-drop. So dito sa point na to. So actually fake breakdown. Tapos nag-continue pa siya. So it's okay kung nakapag-exit kayo dito sa area na to. Then nagkaroon ulit ng cross up sa area na to, then pwede kayo pumasok, then benta ulit pag nag-cross lang. That's it. Very simple. So yun lamang guys. Kung mayroon kayong mga tanong o kaya suggestion, i-comment nyo lang sa video ito. And the same time, you can message me sa mga doon sa Instagram. Nandoon po ako palagi. And maraming salamat guys. At lagi nating tandaan na yung trading is all about probabilities. If you stick to those higher probability trades, then there's a better chance of coming out ahead in the long run. O, teka lang. Di ko naisingit yung 1 day time frame. Higher time frame. Yan. Sorry. Hindi ako nakapag-example ng higher time frame. Yan. Yan, sa higher time frame. Yun. Higher time frame. Nag-cross up. Cross up siya dyan. Yan. Then yun, nag-hold. So, may entry level tayo dito. Yan. So, nag-cross down. Cross down. So, almost break even ka lang dito. Medyo maliit lang. So, baba. Backtest tayo. So, example. Dito, nag-cross up. And then, yan. That's it. So, yun. Yun lang guys. So, maraming salamat. At thank you for watching. Please subscribe and share. And if ever na may comment kayo, just comment down. And any request is highly appreciated. Maraming salamat guys and have a nice day.